Good morning po at salamat sa Panginoon. Panibagong araw, panibagong pagkakataon sa buhay, paggawa. At patuloy po na tayo ay lalapit sa Panginoon. Ika nga paggising pa lang sa umaga, kung maaari ay manarapat natin gawing magbigay pasasalamat sa Diyos. Yung ating mga labi ay gamitin sa pagpupuri at pasalamat sa Panginoon. At salamat sa Diyos, no? Kahapon ay patuloy na binigyan tayo ng matagumpay, mapagpalang paglilingkod na ginawa natin kahapon. Ang aking pong tanatang ngayon na pinagbubulay-bulayan ay ang 61 ng Isaiah, verse 1 to 3, na nakita natin dito yung humang kwento o yung tinatawag na pagsulat ng Isaiah. At may mga may mga tag po dito, mga nagsasabi na yun daw pong Isaiah ay parang lumalabas na fifth gospel. Yung ibig sabihin ng fifth gospel, alam naman natin sa New Testament, four gospel. Yung Mark, Luke, Matthew, Mark, Luke, and John. So yung Isaiah daw ay kinoconsider daw na fifth gospel kasi siya po yung isa sa mga Old Testament na nagbibigay ng patuloy na paliwanag o ng ministry po ng Messiah o ng tagapagligtas ng ating Panginoon Kristo. So dito makita po natin mga kapatid na napakaganda po ng mga salita o pangako ng ating Panginoon. Kasi po ito yung word ni Isaiah o yung salita ng Diyos patungkol kay Isaiah na binanggit din po ito sa Luke 4 verse 16 po ata yun, na ang Panginoon Kristo ay binasa rin po niya yung verse 2 ng 61 ng Isaiah. Pero minto po siya doon sa isang yung vengeance kasi dito makita natin na yung first coming niya po ay nasa kanya po yung Spirit of God, yung Holy Spirit na nagministry po siya, nangaral po siya, nagpagaling po ang Panginoon sa Kristo sa mga may sakit. At makikita natin doon na yung kanya pong first coming. And then yung vengeance po na darating ay yung pinatag naman na second coming. No? Yung tinatawag na judgment na po ng Diyos sa mga taong hindi tatalima sa kanila pong kalagayan bilang makasalanan. At dito pinapakita po yung kagandahan po na pagparito ng ating Panginoon, yung pagliligtas niya. Kasi po, excuse me po, makita natin dito yung kung paano pong pumasok ang kasalanan sa buhay ng tao at ang naging kabayaran po ay kamatayan. At hindi lang po yun, pumasok din po sa buhay ng tao yung sadness, yung heartbreaking, gano'n, yung mga bagay-bagay na kung saan po ay natalupan tayo, ika nga, ng kahubaran at kamangmangan na po sa salita ng Diyos at yung spiritual na bagay. Nagkaroon tayo ng tinatawag na kasalanan na kung saan po ang dati po nating kalagayan bilang tao na una ay nasa presensya ng Panginoon, pero nung dumating po ang kasalanan at yun nagbigay po sa tao ng kalungkutan at ng pagkaalis sa fellowship ng Lord. Pero dito makita natin na dahil po sa Panginoon sa Kristo ay ibinabalik po niya yung ganong kalagayan sa pamagitan po ng ating pagpasampalataya po sa Kanya. Kaya mahalaga ho na ang ating pong pananampalataya ay dapat po iukol natin sa ating Panginoon sa Kristo. Pangalawa po, yung kagandahan po dito na parang pinapakita na ang mundo ay garden ng Diyos at ang Diyos po ay nagtatanim, naglalagay ng mga halaman or mga sabihin natin mga pagkain or na halaman, mga bunga nito. Pero meron din po mga
kaalinsabay ng mga tumutubo po na nagiging dahilan ng pag-agaw po ng nutrients po sa lupa ng mga damo, yung mga titik na bagay na umuusbong. Pero makita natin dito na ang Diyos po ang siyang nag-aalis, nag-iingat sa atin. Kaya nga ho, dito pumapasok po mga kapag nakapagkao tayo ay tunay na mananampalataya. Iingatan po tayo ng ating Panginoon. Kaya lagi lang po tayong nalapit po sa ating Diyos sapagkat ang Diyos po ay tinawag po tayo. At hindi po tayo tumawag at tumawag sa Diyos o pumili sa Diyos. Hindi natin pinili ang Diyos dahil nga yung pong kasalanan na nasa atin ay talagang hindi natin pipili ng Diyos kasi na yun ang humaharang. Yun ang nagiging balakid po para po sa presensya ng ating Panginoon. Pero dahil po sa ginawa po ng ating Panginoon ng first coming niya, inalay niya ang kanyang buhay at yun may napakaganda na nangyari. At dahil po doon ay nagkaroon na po tayo ng pagkakataon na mahil yung ating pong spiritual na kalagayan at nagkaroon po tayo ng pag-asa. Bagamat dadaan po tayo sa tinatawag na kamatayang panglupa, unang laman, unang kalagayan dito sa mundo, pero ang pinakamaganda, na-save po tayo, naligtas po tayo sa pangalawang kamatayan, dulot po ng ating mga kasalanan. Kaya salamat sa Panginoon, no? Tayo ay patuloy lamang pong manalig at manampalataya po sa ating Panginoon. At alam natin na sa takdang panahon, kung nakay Kristo tayo, kasama po tayo ng Diyos sa Kanya pong mga pangako at pagliligtas at pagkakaroon po ng buhay na walang hanggan. Good morning po.